Hello class, good morning. So, yun. So, our last topic or our first topic for the final term is all about array. Siguro yung iba sa inyo is alam na or narinig na yung about arrays. Arrays. Pag sinabi nating arrays kasi, um, pwede ka maglagay ng multiple equivalent ng variables sa isang variables lang. Diba? For example, yung midterm, major terms natin, pag nagde-declare tayo ng variable, for example, grades, no? Integer, string na lang muna tayo. So, name is equal to, lalagay ka dyan ng pangalan. And, yun. So, ibig sabihin yan, yung string na name is pwede lang natin siyang lagyan ng tig-iisa lang na variables. Pwede naman natin siyang palit-palitan. Pero ang kaya niya lang ilagay is only one. Sa array kasi, pagka gumagamit tayo ng arrays, is meron tayong tinatawag na index. Ano yung index? Ito na mag-discuss na. So, meron tayong tinatawag na index. Ang index lagi siya nag-i-start sa 0. No? So, and so on and so forth yan. Hanggang ano yan? Hanggang 256. Hanggang 256. So, sobrang dami niyan. Ibig sabihin, pwede tayong maglagay ng sabay-sabay na variables dun sa loob ng name na string variables sa pamamagitan ng array. So, yun. Paano yun? So, kanina pala, kahapon pala, may na-discover ako na shortcut ng system that type nyo lang yung println tapos tab. So, yun, di ba? Tapos na agad, meron na tayo. So, ngayon, gagawin natin, try mo natin siyang i-run para tignan natin yung pinagkaiba ng ordinary variables sa gumagamit ng array variables. Yan, so as you can see, nag-display yung dyan, yung isa sa gilid. So, malit lang naman kailangan natin. Okay, so try naman natin yung array. So sa array, meron tayong ginagamit na index, no? So gagamit tayo dyan ng string, tapos close open bracket, strong bracket, tapos name, tapos dito naman, kailangan natin meron tayong curly bracket, open close. Pwede ka na maglagay ng sobrang dami. For example, dyan, Brian, try mo natin dalawa. Then, for example, gusto mong i-display yung Brian. So, maglalagay ka lang ng index 1. Try natin muna. Yun. So, as you can see, nag-display yung Brian. So, bakit hindi yung dyan yung nag-display? 1 nga, di ba? Kasi, kung mapapansin natin, pagka uh, array index, ang tawag natin kasi dito, array index, nag-i-start siya sa 0. Nag-i-start siya sa 0 before 1. So, sabihin, yung 1 natin talaga is Brian. If you want to display dyan, ibig sabihin, ang index natin dapat ay 0. 0 siya. So, paano pag nag-display naman ako ng wala sa index ko? For example, ang arrays ko is hanggang dalawa lang. Tapos nag-print out ako ng up to 2 index. Sabihin, wala na dyan, di ba? We have 0 and 1, tapos susunod is 2. So, wala na siya doon sa index. Ano mangyayari? So, magkakaroon ng error. Yan. Sabi niya, tingnan na natin yung pinaka, ayan, index 2 out of bounds for length 2. Hindi siya normally na error sa Java, no? Mostly kasi pag nag-ano tayo sa Java, nag-a-arrow or nagre-red dito. So, para hindi mo siya halatang error, kaya pinakita ko sa inyo. Sabi niya, index 2 is out of bound for length 2. Ibig sabihin, wala siya dun sa array natin.
Ngayon sa 2. Okay. So, hindi lang naman sa string yan gumagana. No? Even though sa lahat ng variables na pinag-aralan natin, like integers, try natin yung integers. Tapos lagyan nyo lang ng bracket. Grade siguro. Equal, tapos meron pang dagdag na curly bracket. Then, so, sa gitna, pwede na kayo maglagay ng mga grades. Like, for example, 75, comma, 76, comma, 77, comma, 78, comma. Yan, sobrang dami na yan. Ha? For example, yan yung grades mo. Pag i-display ko yung 79, it should be index 0, 1, 2, 3, 4. So, dapat ayan na yun. Para lumabas yung 79. Oh, may error. Ay, hindi pala. Ayun. Buti na lang napakita yung error na. Sabi niya, incompatible types. Kasi nga, ang ginamit ko dun sa grade is, naglagay ako ng double quotation mark. Di ba nga, pag integer, walang quotation mark. Tanggalin daw natin. Kala niya string. Okay. Then run. Yun, that's 79. Ganyan lang gumamit ng array. So, sabi nila, napakahirap ng array, no? Talagang medyo mahirap yung array. Kasi nga, pagka gumagamit tayo ng array, we use the looping statement. So, hopefully, meron na kayong paboritong looping statement. Kasi ako, for loop pa rin, no? Ito na, i-ready ko na siya. So, rank ko muna to, no? Screenshot ko na lang. Nag-ready na ako dito. Sobrang haba nito. Yun. So, ginamit ko dito is may string cars ako. No? Yung cars ko, meron siyang laman ng Volvo, BMW, Ford, tsaka Mazda. So, ang gagawin ko dito sa for loop kasi, bakit kailangan ko ng for loop? Kasi nga, kailangan kong i-display lahat ng mga, yung laman ng array. Kasi mamaya nasa exam natin to paano ba ilabas lahat ng laman ng array. Okay? Para malaman natin, for example, it's thousand na yung, it's hundreds na yung laman ng array. Paano natin lalabas lahat? Okay? So, nag-for loop ako dito ng I. Yung I ko is mag-i-start siya sa 0. As you can see, yung, di ba, ang looping natin ang indexing natin ng array is mag-i-start siya sa 0. That's why nag-start ako ng 0. Tapos, less than cars.length. So, siya na nagbibilang kung ilan pa talaga yung laman ng length, nung cars, no? Cars.length. So, ang ibig sabihin ng cars.length is 0, 1, 2, 3. 3 lang yan, no? Yung cars.length. Okay. So, after nyan, yung susunod na loop natin is iikot siya ng additional 1. No, dito kasi dinisplay niya na yung cars 1. Tapos mag-ikot niya, magiging cars 0 pala, una. Tapos magiging cars 1. Ang susunod na loop niya is cars 2. Then, cars 3. Then, mag-stop na siya kasi nga, ang conditional statement natin is I is less than cars length. 4 pala to, yung cars length. 4. Pagkain na natin, pagka sinubstitute natin, ganito ang itsura niya. Okay, so, try lang natin. Substitute lang natin. Yung una nating value ng I is 0. Kaya mag-display si car 0. So, another loop, magiging siyang 1. So, mag-display ulit si cars 1. So, another loop is mag-display si cars 2. Twice 2. Next loop is mag-display si cars 3. The next loop is magdi-display pa ba sa mag-i-stop na siya kasi nga false na yung conditions natin. Okay? Ganun lang siya. So, try natin siya in running. No? Kasi medyo mabilis dito kaya hindi ko nirarang agad din-display. In-explain muna natin. Okay? So, pag nira natin yan, yun. As you can see, magdi-display yung lahat ng laman ng arrays. Okay. So,
Ganun lang naman siya kadali. Kaya lang, medyo mahirap lang siya. For example, ang kailangan gusto ko lang, paano pag ang gusto ko lang i-display is the uh, Volvo and Ford. Yun, may malaki tayong problema doon. Paano kaya yun? Paano kaya yun? Yung, ang i-display ko lang is Volvo and Ford. So, madali lang siya. Kung iisipin natin, so gawin mo lang dito I plus 2. Okay. Imagine muna natin, huwag natin siyang irara. So, yung first value ng I natin is 0. No? 0. Okay? So, ang mag-display is Volvo. Volvo yung first part. Sa next loop natin, ang value na ng I is 2. Kasi 0 plus 2. Okay? So, ang 2 natin kasi, ang cars 2 natin, 0, 1, 2, 4. So, magdi-display si Volvo, magdi-display din si Ford. Okay. So, pag ikot natin, ang value na nito is 4. Which is false na. Hindi na siya magdi-display. Ganun lang siya kadali. Okay. So, run natin. Yun, Volvo and Ford. Ganyan yung mga, yung mga exam natin. For example, ang gusto ko lang i-display is Volvo and BMW. Okay, para medyo hirapan natin. BMW tsaka Ford lang. Okay? So, pag BMW tsaka Ford lang, mag-i-start ako ng I ng 1. Siyempre, 1 ako kasi para diretso na siya doon. Diba? Hindi na mahirapan yung sarili ko. Tapos, I++ ka na lang dyan. Tapos, ito, less than by 3. Para mag-stop siya sa 3. Or mag-stop siya sa 2. Para natin. Diba? BMW and Ford. Next, mahirapan natin sarili natin. Paano kung Mazda lang? Ay, Ford tsaka Mazda lang. So, syempre, mag-i-start ako na 2. Tapos, ayan. So, then yung conditions ko is 4. Ingat lang kayo kasi prone to sa mga infinite loops. So, Ford and Mazda. Good. Ford and Mazda. So, yun. Madali lang naman siyang aralin. As long as masters nyo yung for loop. And alam nyo kung saan yung, ano yung array indexing. Array indexing, binibilang lang naman yan. Medyo mahirap lang ito kapag sobrang dami na tayong index sa array. Ano pang gusto nyo ba? For example, gusto nyo Volvo lang. Okay, Volvo lang. O mag-start ka ng 0, I++ ka. Tapos gawin mo tong 1. So, pag meron mo yan, Volvo lang. For example, gusto nyo Mazda lang. O, Mazda lang. So, mag-start ako ng 3. O siguro 4 to. Yan, Mazda lang yan. Diba? O, mabilis lang mag-isip. No? Pagka master nyo yung for loop, or any other loop, kung masanay kayo din sa isa, okay lang. Pagka master nyo na ng loop, madali lang yung array. So, mahirap lang siya kapag sobrang dami ng indexing. Like, for example, paano pagka Volvo, tapos Ford yung, ano siya, add value, or even, kasi even 0 to, tapos ito 2. So, set ako sa 0, syempre. Tapos, I is equal to I plus 2. Okay, Volvo tsaka Ford. Try ko nga, parang hindi. Tama. Paano pagka BMW tapos Mazda? Mag-start ako ng 1. Kasi 1 na yung BMW eh. Okay, so mag-I plus 2 ako. Tama, I plus 2 pa rin. Hindi na ako babago. No? Kasi para 1, 3, and BMW Mazda. Ganun lang kadali yung ating finals. So, minsan, meron namang pwedeng dagdagan ng if-else. Kaya lang, saka na lang, no? Kasi medyo nakakalito yun kapag nadagdagan natin ng if-else. Okay, so, yun lang yung topic natin for the week. And, siguro bibigay na lang ako ng activities Thursday kasi nasa Pampanga kami. May laban na yung writing. So, sana di na matuloy yung bagyo para matuloy kami sa Pampanga, no? Meron lang tayong activity next week. And see you Thursday.